karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Happy morning, Taong Bayan! Alas 10:15 na ng umaga, kaya oras na para makinig sa issue ng mga kapatid nating problemado. Siyempre, hindi lang tayo makikinig, tutulong din tayo sa pagbibigay o pipilitin gawan ng solusyon ang kanilang problema. I love it. Yes, at habang ginagawa natin yan, pwede pa kayong manalo ng mga bonggang papremyo mula sa ating Face It, Win It promo! Kaya nod na! O siya, oras na rin, ha? Gels Edu, tama mo dito sabihin Gels Edu. Para samahan Pwede rin ko na. naman, bahala ka. Okay lang. Sa free country, no? Yes. Para samahan na natin ating taong bayan na, di ba, libreng magbigay ng kanilang Kinuwang opinion. demokratik. Thank you. Okay, so yan, diyan ka muna, magposisyon ka dyan. Samantala, kilalanin ba po natin ang ating gabay ng taong bayan para sa umagang ito. Attorney Karen Jimeno. Doktora Camille Garcia. At Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating Konsensya ng Bayan. Edu, let's do this. Itodo na natin ito. Okay, mga kumpare ko, handa na ba kayo? Mga kumare, handa na rin ba kayo? Well, kung gano'n, simulan na natin ang harapan dito sa Face the People! Isang ina ang dumulog sa ating programa dahil ayaw ibigay sa kanya ng kanyang kapatid ang dalawa niyang anak na pinalaki raw nito. Isa pa, malayo na raw ang loob sa kanya ng mga bata dahil bine-brainwash sila ng kanyang kapatid. Bakit at paano pa humantong sa ganito? Tinatawag ka na ng Silya de Konsensya, Ana Luz Cornelio. Magandang umaga, Ana Luz. Magandang umaga po, ma'am. Umpisa pa lang naluluha ka na. Bakit ba ayaw ibigay sa'yo ng kapatid mo ang mga bata? Hindi ko nga po alam. Kasi gusto ko talagang bawiin po yung anak ko. Okay, kwento mo sa amin, paano napunta itong mga anak mo sa iyong kapatid? Ilan taon na itong mga anak mo? Ano na po siya ngayon, 12 tsaka 15 po. 12 at saka 15. Opo. Kailan para sa kapatid mo ang mga Ano po, batang ito? yung maliit pa po sila, iniwan ko po kasi po nagtatrabaho po ako. Pumasok po ako ng katulong. O ano-ano po. Kaso iniwan ko po yung kapatid ko. Eh ngayon po, kahit po iniwan ko, nagpapadala po rin po ako ng pera. Tapos umuwi rin po ako. Kahit ano po, sa isang buwan, 2 beses po ako umuwi. Ana Luz, sinabi mo binigay mo sila sa kapatid mo nung sila ay bata pa. Opo. Ngayon po, 12 and 15. Ilang taon sila noon nung iniwan mo po, sa kapatid mo? Isang 6 po, tsaka 9 po. 6 and 9. Opo. So, more or less, mga 6 years mong iniwan. Asan ang asawa mo? Nandun po sa bahay namin. Bakit hindi mo sa kanya iniwan ng mga bata? Hindi po kasi malayo. Yung asawa ko rin po, nagtatrabaho din po. Nagtatrabaho rin Opo. bilang? Ano lang po siya, yung extra lang po. Yung minsan construction po. Construction. Nung iniwan mo yung mga bata, nasa construction Opo, kasi, siya? opo. Bali, 4 po yung anak ko. Yung 2 po nasa amin. Bali, yung 2 po nasa kapatid kong iniwan ko po yun. Kasi hindi kakayanin alagaan yung 4 Yung na 4, yung 2 nagtatrabaho. lang. Oh, yun ang sana tanong ko eh. So, gaano katagal ba kayong huling nagkita ng iyong mga anak? Ano po, itong ano lang po, May, umuwi na po ako. Itong nakaraan po, umuwi po ako kasi wala na po akong trabaho. Pero totoo bang malayo na ang loob nila sa'yo? Opo, tuwing kasing pupunta po ako, umuwi po ako, umiiwas po sila sa akin. Lalo na po yung bunso ko. Pag inalo ko, ayaw ko nila lumapit. Ate Luz, doon sa naiwan, yung iniwan mo sa iyong asawa, wala kang problema doon sa dalawang yon? Medyo masama po yung loob yung 2 kong anak kasi bakit ko daw po sila pinagkahiwalay mga kapatid. So pati sa kanilang dalawa, may problema ka rin. Opo. Okay, ngayon sinasabi niyo po na ibine-brainwash ng iyong kapatid ang iyong mga anak. Ano bang nakita mong senyales o bilang pagpapatunay po na ginagawa nga niya? Kasi po tuwing umuwi po ako ay lumapit ng mga anak ko.
Tapos yung lalo na yung pangalawa ko, ay yung pangatlo ko yun, walang galit po sa akin. Kinakausap niyo po? Opo, tapos wala, umaalis na lang po yung anak ko. Hindi niyo po ba tinanong yung kapatid niyo kung bakit ganun yung mga anak ninyo? Hindi, yung kapatid ko rin po, hindi ayaw naman po sa akin, galit po sa akin. Galit din. Eh, kinakausap ko, ayaw niya ibigay, kahit nga po yung anak ko, sabi ko, kausapin ko, parang nilalayo po nila. So mamaya alamin natin kung bakit galit din yung kapatid niya sa kanya, no? May reaksyon na kaya ang ating taong bayan? May reaksyon na ba kayo so far sa narinig nyo na bahagyang bahagi ng kwento natin? Damaga ho. Naiyak. Oh. Kayo po ba'y nakaka-relate? Medyo. Bakit po? Kasi, pinaghirapan nyo. Sabi nga, kahit mahirap lang kayo, sama-sama lang kayo. Kayo ang nanay, kayo ang magulang. Nasa malapit lang mo kayo eh. Hindi ho kayo sa malayo eh. Kung sa malayo ho, pwede ho. Pero kung sa ngayon, nasa nandito lang ho kayo, paglaban nyo yung karapatan nyo para sa mga anak nyo. Yun lang. Salamat po. Salamat. Sige, ito na ho na, mga taong bayan. Punta ho tayo sa first round ng ating botohan. Ang sitwasyon natin na ito. Gusto nang makasama ngayon ni Ana Luz ang kanyang dalawang anak na iniwan niya sa kanyang ina at kapatid habang siya ay nagtatrabaho sa ibang lugar noon. Pero malayo na raw ang loob ng dalawa niyang anak na ito at ayaw nang bumalik sa kanya. Ang tanong natin, karapatan ba ni Ana Luz bilang isang ina na ipaglaban niya ang kanyang dalawang anak? Oo o hindi? Pindutin ang letter A kung oo naman, ipaglaban mo dahil ikaw ang tunay na ina, Ana Luz. At B, pabayaan mo na lang dahil hindi sa'yo lumaki ang mga bata. Taong bayan, vote na. At ito pong resulta, ayon sa taong bayan, Ana Luz ay 98% na nagsabi, syempre ikaw ang ina, ipaglaban mo. At 2% na nagsabing hindi. Siya raw ang nagpalaki sa mga anak ni Ana Luz. At napamahal na siya sa mga ito. Kaya wala na raw dapat pang balikan itong si Ana Luz. Precious Angel San Miguel, humarap ka na. Ang usapan na to. Ano ba ang pinanghahawakan mo para sabihin mo na wala na pagbabalikan itong si Ana Luz? Kasi po, ako na rin po kasi ang nagpapalaki po dun sa mga anak niya. Para po sa akin, inangkin ko na rin pong mga tunay na anak, yung mga anak niya. Dahil siya daw ang nagpalaki, wala nang dapat balikan pa itong si Ana Luz sa kanyang mga anak. Ang kanyang buong kwento at pahayag, malalaman natin sa pagbabalik ng Face the People. Minsan nahuli ko po sila nagyakapan. Ayaw po mami ng mama ko na gano'n. Nakita nyo, nahuli nyo, ano po ang ginawa ninyo? Pinagsabihan ko siya, pinangaralan ko siya. Eh, wala daw siya magagawa dahil mahal niya raw yung lalaki. This program is brought to you by